What's up mga bro, ito mayroon tayong share. Maliit lang ito. Yan. Ano to? ITIL. Ano? So plug in natin para makita natin yung problema niya. So ito may power. So on natin sa manual. Tigas pa yata yung manual niya. Ayaw mag-on sa manual mga bro. So saan ba itong power nito? Yan sa ilalim. So ito, press natin maigit. Yan. So yan. Yan yung naging problema niya. So babalik siya sa standby. So on natin ulit. On. Yan. Mag plus lang siya tapos back to standby. On. Yan. So ganyan yung trouble niya mga bro. So buksan natin. So tuloy tayo mga bro, ito nabuksan na natin. So ito yung kanyang power supply. At ito naman yung mainboard nyo. So yan lang, huwag na nating baklasin itong kanyang LCD. Yan sa ilalim, naka-connection. So pag ganito, focus tayo sa power supply. So power supply tayo mag-focus. So basta lang natin yung camera. Tuloy tayo. So ang gagawin natin is mag voltage check tayo. Body ground na natin. Yan. So check natin yung plug-in natin, plug-in. Yan, naka-plug na yan. So may short tayo ng supply. So mayroon tayong 12. Subukan natin i-on. Yan. So pag mag-flash yung screen, magbababa yung ating 12 volts. So back to standby yung ilaw na naman. So yan, on natin. Yan. Nag-backshot, bababa. So yung ilaw natin, kung mapapansin natin, yan, mga gano yan. Standby. Yan o. So pag on natin, mag-switch siya tapos mag-back to standby yan. Nan. So kung titingnan natin yung tester, yan. So on natin, yan, bababa hanggang hindi na mag-flash yung screen. Pag on mo, oscillate tapos back to standby. So pag ganito, i-check natin tong dalawang components lang, yung capacitor lang i-check natin. Bunot muna. So itong dalawang capacitor, 1000 by 16 volts at saka 470 by 16, yung dalawa. Check natin yan. So gamitan natin siya ng ESR tester na kahit hindi na natin bubunutin, ma-detect ng ESR yan. So check natin. So natin yung ESR natin, yan, power na. So subukan natin short. Yan, pumalo.
So i-adjust natin yung pointer. Yan. Okay, check natin to 1000 by 16. Yung sa ilalim, ano? So tama, hindi naman leak yung palo, hindi rin open, so good siya, good. Tapos itong isa, yung 270 by 16, ito, check din natin. So buo din ang palo, buo din. So okay siya mga bro. Ang problema nito is dito na sa mga chips at saka itong pinaka-regulator nyo. Ito regulator ng primary. Regulator ng primary ito. Ito naman sa secondary. So siya yung nagre-regulate sa supply. So chips na ang ano yan. SMD. So ang gagawin natin para ma-prove natin na buo ba yung power supply o mainboard, mag-try tayo ng power supply. So meron tayo dito, iba lang yung ano nya, iba lang yung model ng power supply, pero 12 volts din siya. Kunin natin. So ito siya, so iba siya. So try natin ito, good. So dito natin malaman kung buo ba yung mainboard natin o kaya power supply lang ang sira. So kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa tuwing mayroon tayong video i-upload. So i-bolt na natin siya. Lagyan natin ng bolt. Yan. So yan na. So ito yung original nya. So malaman na natin ngayon kung ano na siya, gagana na. So again, check tayo ng power supply. Monitor tayo ng supply. Ayaw makisama ng ground. Yan. Start natin. Yan na lang. So tutok tayo dito sa 12 volts. So plug in natin. Plug in. Yan. Meron siyang 12. Subukan natin on. On. Yan. Nag-una. Yan. Naka-una yan. So stable. Stable na yung supply. Kung napapansin natin, nilaw na. Ano? So confirm sira yung power supply. So pag ganyan, mas mainam na mayroon tayong pang trial na power supply. So hanggang dito na lang mga bro. Maraming salamat sa panonood and God bless.